Magandang araw mga ka-BRN Stories. Ako nga pala si Miss Hanelet, ang inyong narrator na magdadala sa inyo sa iba't ibang makabagbag damdamin, kapanapanabik, at kakaibang mga kwento dito sa ating channel. Ang bawat istoryang maririnig ninyo ay isinulat ng aming mahusay na manunulat na si Miss Jera, na nagbibigay buhay sa mga karakter at pangyayaring siguradong tatatak sa inyong puso at isipan. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng emosyon, inspirasyon, at aral sa buhay, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong uploads natin. Maraming salamat sa inyong suporta at simulan na natin ang ating kwento. Paano ka ba ginayuman ng lalaking yun at habol ka ng habol sa kanya? He doesn't even like you. Araw-araw ko na yung sinasabi sa'yo para matauhan ka. Pangangaral lang nakatatandang kapatid na si Serena kay Fianza. Hindi naman siya naniniwala ron. Kung baliwala lang kay Vamer ang lahat ng ginagawa niya para dito, hindi na sana siya hinahayaan pang magpatuloy sa pagpapapansin sa kaniya. Walang katumbas ang mga efforts na binibigay niya sa binata. Ate, hayaan mo na. Baka hindi pa siya handa na aminin sa akin ang nararamdaman niya. There are people like that. Nahihirapang i-express ang sarili nila sa mga taong nagkakagusto sa kanila. Sagot naman ni Fianza, kaya napabuga ng malalim na hininga ang kapatid. Magkaiba ang nahihirapang mag-express sa taong wala talagang feelings sa'yo. Ilang buwan mo nang pinapakita kay Vamer na gusto mo siya. Ano bang napala mo? Wala. Bukod sa selos at pagkadismaya, meron pa ba? He's a distant person but he's kind. Hindi ko siya magugustuhan nung college kung wala sa kanyang standards ko sa lalaki. Na-appreciate yung mga efforts ko. Hindi ba yun sign para magpatuloy ako? Nako, tigilan mo ng pagtatanggol sa pangalan noon. Hindi naman sign ng mga bagay na pinapakita niya. Sa totoo lang, he's just thankful that you like him, yun lang. Kaya ka nasasaktan kasi naniniwala ka sa ilusyon mo. Dagdag pa nito, kaya napanguso na lang siya. Alam ni Fianza na dahil ganun ang reaksyon ni Serena kada binabanggit niya ang pangalan ni Vamer, ay nag-aalala ito na baka patagal ng patagal, masaktan siya. Pero lahat naman siguro ng nagmamahal, nasasaktan. At higit sa lahat, wala kang pagsisisihan kung buong puso mong ginawa ang isang bagay para sa taong gusto mo. At least, honest ka sa feelings mo, di ba? Kaya nang sumapit ang birthday ni Vamer, nagpagawa talaga ng personalized wallet si Fianza at may naka-engrave pang pangalan nito. Mamahalin pero ayos lang, gayong worth it din ang pagbibigyan. Si Vamer, may ibibigay lang sana ako sa kanya. Tanong niya sa matalik nitong kaibigan ni si Brian nang makasalubong ito sa gate ng bahay kung saan isinasagawa ang party. Nasa loob, inaasikaso ang mga bisita niya. Vamer, nandito na ang admirer mo. Natatawang sabi nito, saka siya iginiya papasok sa loob. I think he's busy. Hindi ko siya makita sa dami ng tao. I'll just wait here. Dumaan ang ilang minuto hanggang sa umabot na lang ng 2 oras. Walang Vamer na nagpakita sa kanya. Nahihiya si Fianza na maglibot-libot, mahanap lang ito. Dahil mukhang mga sosyali ng mga bisitang dumalo sa birthday. Hey, hindi pa ba kayo nagkikita ni Vamer? Kanina pa siya paikot-ikot dito ah. Sinabihan ko na rin siya na nandito ka. Nagtatakang sabi ni Brian nang magkita ulit sila. Ganun ba? Okay lang. I'll wait here. Maaga pa naman. Sagot niya at ngumiti ng kaunti. Kanina ka pa. Paggabi na. Kumain ka muna. Maybe you're hungry. Maraming pagkain dun sa harap po. Saka na siguro kapag naibigay ko na tong gift kay Vamer. Hihintayin ko lang siya rito. Pakisabi kapag nagkasalubong ulit kayo, may ibibigay ako. Sure. Umpo ka muna ron. Sagot ni Brian bago umalis ulit. Gutom na si Fianza pero tiniis niyang wag muna kumain. Dahil ang pakay niya naman talaga ay maibigay ang regalong pinaghirapan para kay Vamer. Kahit yun lang. Nakailang text na rin siya dito. Nagbabaka sakaling mabasa at mahanap kung nasaan siya naroon. Pero walang reply na nakukuha. I saw Vamer and Charmy at the back. Nag-uusap sila. Nakabalik na pala ng ibang bansang ex-crush ni Vamer. At dumalo pa talaga sa birthday niya ngayon. They're like a perfect match. For sure kaya hindi natin siya masyado nakikita rito kasi they had a lot of fun talking to each other. Tila nanlumo si Fianza matapos marinig yun.
mula sa isang babae na umupo sa gilid niya. You're right. Ni minsan hindi ko nakitang ngumiti si Vamer sa kahit sinong babae. Pero kanina, nginitian niya si Charmy. She's the only exception. Sagot naman ng babaeng kausap nito. Humugot ng malalim na buntong hininga si Fianza at hindi na kinakaya pa ang mga narinig sa katabing mga babae. Humigpit ang hawak niya sa regalong nakabalot sa heart-shaped na box, saka lumingon sa kanila. Excuse me, pwedeng pakibigay to kay Vamer? I really need to go home. May asikasuhin pa kasi ako, if ever lang na magtatagal pa kayo rito. Yes, sure. What's your name? Friends kayo? Tanong pa nito, ngunit marahan siyang umiling. Schoolmate lang before. Marami naman siyang kakilala. No need ng pangalan at baka hindi niyo na ako maaalala. Thanks, by the way, I'll get going. Pagsisinungaling niya pa, bago na pagdesisyon ng umalis sa party na yon. Samantala, kakatapos lang mag-usap ni Vamer at ni Charmy sa likod ng bahay niya, kaya agad siyang bumalik sa garden kung saan nagaganap ang party. Papunta na sana siya para kitain si Fianza kanina, nang biglang kinalabit siya ni Charmy kaya hindi natuloy. They haven't seen each other for years. Ayos lang naman na ipagpaliban muna ang pagkausap kay Fianza, gayong halos araw-araw siyang kinakausap nito. Siguradong maiintindihan din ng dalaga. Where is she? Ang sabi mo nandito lang. Tanong ni Vamer kay Brian na ngayon ay nagtataka rin. Baka kumuha lang na makakain. Nagutom ka, kahintay sa'yo. Atat na yung ibigay yung regalo niya sa'yo. Kausapin mo yun ha, kawawa naman. Kailan ko ba siya dinedma? Ngayon ko lang naman siya hindi agad sinipot kasi ang daming bisita. What do you want me to do? Prioritize her? Sarkastikong tanong niya rito. Oo nga naman. Crush mo dati yung kumausap sa'yo. Malamang sa malamang, mas bibigyan mo ng pansin kaysa kay Fianza. Anong pinag-usapan niyo? Panguusisa pa ng kaibigan. Nothing much. Huwag kang chismoso. Hanapin mo na lang siya. Dalhin mo sa sala kapag nakita mo. Doon na ako maghihintay. Aalis na sana si Vamer nang may isang babae na lumapit sa kanya. Classmate niya noon na isa sa mga bisita. Hey, happy birthday. May nagpapabigay ng regalo sa'yo. Kailangan niya na rin umuwi kaya nakisuyo na lang sa akin na iabot sa'yo. I know that you're busy talking to Charmy earlier kaya hindi ka na namin inistorbo. Here! Ngumiti siya ng konti rito bago tinanggap ang regalo. Thanks for this and to whoever gave this to me. It's fine. Tinanong ko yung girl kung anong name niya. Hindi naman sinabi. Baka hindi mo lang daw siya maalala sa dami ng friends mo. Pagkaalis ng babae, saka nagsalita si Brian. Familiar ang heart-shaped na ribbon. Mahirap yan gawin. Parang style lang ni Fianza sa tuwing may binibigay siyang regalo sa'yo. Yun din ang nasa isip niya, kaya agad na binuksan ng box at tumambad ang isang black leather na wallet. Yun lang naman. May letter pa pero hindi niya na muna binasa at tinawag siya ng ibang mga kaibigan. Nasa party pa sila. Kailangan niyang mag-enjoy kasama nila. Kinabukasan ay tanghali nang nagising si Vamer sa dami ng ininom kagabi. Unti-unti nang nagsiuwian ng mga bisitang nakatulog sa bahay niya. Pero si Brian, nandun pa rin. Hindi na bago at kahit walang okasyon, natutulog ito sa bahay niya. May pangalan na nakasulat ko sa wallet. Mahinang sabi niya nang tignan ulit ang regalong halatang binigay ni Fianza sa kanya. Tapos na kasi siyang magbasa sa letter kaya doon niya na lamang galing dito ang regalo. Did you say thank you to her? Kahit text man lang o chat. Biglang sabi ni Brian, nakakagising lang. Kahit sabog pang itsura, nagawa pang makisali talaga. Hindi pa. Maybe later. I have to drink some soup. Pampawala ng hangover. Sagot lang ni Vamer. Ano ba naman na mag-text ka kahit saglit ng thank you sa kanya? Makakalimutin ka pa naman. Kung si Fianza pa yan, kahit isang segundo hindi papalagpasin nun. Ang cold mo talaga sa kanya. Bakit ka ba nagmamadali? You can do it if you want. Hindi naman kasi bago sa akin to. Nagbibigay siya ng regalo kahit walang occasion. That's why I'm not surprised. Umiling-iling pa ang kaibigan. Kahit na, hindi rin lahat sa panahon nagbibigay yon. Paano kung last na yang sa birthday mo? Hindi mo hahanap-hanapin? Napaisip siya saglit bago sumagot. I don't think so. Para sa akin, magbigay siya o hindi. Ayos lang naman. Wala rin akong paggagamitan sa lahat ng binibigay niya. Itatago ko lang. Sayang sa pera niya. Ikaw, kung yun ang gusto mo. She's a nice girl for me though. Hanga ako sa fighting spirit niyang halos manligaw na sa'yo. Uwi muna pala ako sa bahay.
I need to change. Paalam ni Brian, saka dire-diretsyong lumabas ng bahay niya. I don't think she will go that far. Alam niya naman siguro kahit papaano ang limitations niya. Bumuntong hininga tuloy si Vamer. Kahit naman siya, sa lahat ng nagkagusto sa kanya, si Fianza lang ang may pinakamalakas ang loob na ipakita ang totoong nararamdaman nito. Kahit naman sabihin niyang na-appreciate niya ang ginagawa ng dalaga, minsan, napapaisip siyang sayang din sa effort kung hindi naman niya kayang ibalik ang ginagawa nito. Sa kabilang banda, pinag-iisipang maigi ni Fianza ang offer ng ate niyang si Serena. May sikat na designer ng company sa UK at pagmamay-ari rin yun ng pinsan nila. Halata namang interesado siya at designer ang kinuha niyang kurso ng college, kaya sino ba naman ang hindi mananabik na makapasok sa inaasam-asam mong trabaho? Don't tell me, hindi ka tutuloy kasi hindi mo na makikita si Vamer. Sis, dinaig mo pa ang in a relationship. That's your dream. You should go for it. Huwag mong pigilan ang sarili mo para sa taong wala namang ambag sa pangarap mo. Walang katapusang paalala ni Serena sa kanya. Tamad ako mag-process ng papers. Ikaw na lang gumawa. Just tell me kung tapos na. Pagod na sagot ni Fianza na ikinagulat nito at mabilis pang lumapit sa pwesto niya para hawakan ng noo. Wala ka namang lagnat. Anyari sa'yo? Nakagat ka ba ng insekto? Nakakain ng hindi maganda? What's with your decision? Okay lang ate ah. I mean, you're right. Pangarap ko maging isang successful na designer. Ang dami kong draft sa design dito. Di ko naman na ipapakita at nagagamit. Why not try this opportunity? Isa pa, company yun ni Stephen. Mabilis ako mapopromote. May katotohanan ang sagot niya. Ngunit bukod doon, gusto niya munang subukin ng sarili kung kaya niya bang hindi isipin kahit isang araw lang si Vamer. Na baka kapag nasa malayo na siya, mas magpo-focus na ang isip sa trabaho at hindi na sa binata. Hindi naman para makalimot sa lahat gayong ang mga bagay na ginawa ni Fianza ay para rin sa ikabubuti ng loob niya. Siguro para lang ma-realize kung mahal niya ba talaga ito o dala lang ng sobrang tagal na paghanga. Oh my gosh! Sa wakas at may nagawa ka ring mabuting desisyon. Aalis na ako bago pa magbago ang desisyon mo. I'll process your papers as soon as possible. Huling sabi ni Serena bago umalis sa kwarto niya. Bumuntong hininga si Fianza bago kinuha ang phone sa tabi para tignan kung may message ba si Vamer sa kaniya. At meron nga, simpleng thank you lang para sa gift na binigay niya. Wala nang iba pa. Fianza, hey! Tawag sa kanya ng kung sino. Nang lingunin ay si Brian lang pala. Palabas sa sana siya ng parking lot sa mall para pumasok at mamili. Hey, who's with you? Parang hindi ka hangover ah. May lakas pang gumala-gala. Nang sabihin yon, ay saka lumabas sa kotse si Vamer. Halatang pagmamay-ari nito ang kotse at nakisakay lang ang kaibigan. Si Vamer, may bibilhin lang kami. Sama ka? Sasagot na sana siya nang may biglang bumaba na babae galing sa passenger seat ng kotse. Si Charmy. Doon pa lang, napa-atras na si Fianza. No need. Nagmamadali rin kasi ako. May iba akong lakad. Ngumiti lang siya ng konti sa kanila bago na unang umalis. Ayaw niyang makaistorbo sa kanila. Ayos nang si Brian ang mukhang third wheel sa dalawa. Mas magiging awkward ba ang atmosphere kapag nandun siya? Be careful. Maraming tao. Baka matulak ka. Biglang sabi ng nasa likuran niya na si Vamer. Hindi niya namalayang nakasunod na pala sila sa pila papasok dahil ang daming tao sa araw na yon. Thank you. Ikaw din. Vamer, pwedeng pahawak muna ng bag ko? Natanggal ang sintas ng sapatos ko. Singit ni Charmy, kaya agad napunta ang atensyon nito sa kanya. Napaiwas na lang siya ng tingin dahil wala namang karapatang magselos ang admirer lang. Hey, watch out! Sigaw ng isang lalaki, dahilan para magkatulakan ng iba at nasama pa si Fianza. Hindi na siya natulungan ni Vamer at muntik na ring matumba si Charmy na siyang inalalayan muna nito. Ayos lang din dahil hindi naman ganun kalakas ang pagkakatulak sa kanya. I saw what happened. Okay ka lang, Fianza? Napansin pa talaga ni Brian, kaya agad siyang tumango. Yes, I'm fine. Don't worry, mahina lang naman. Dumiretso na siya sa butik pagkatapos makapasok para makapili ng mga damit na dadalhin sa pag-alis. Masyado kasing manipis ang mga suot niya at taglamig na ngayon sa UK.
At sa hindi inaasahan, coincidence ba talaga o hindi? Nagkita-kita na naman sila ron kaya mas lalo lang binilisan ni Fianza ang pamimili. Hindi ba't ang init-init ng panahon ngayon? Bet mo mga ganyan damit? Panguusyoso ni Brian. Kung hindi lang ito mabait sa kanya, baka namimiloso po na siya. Napag-utusan lang. Bakit nandito ka sa mga pambabae? Nandun ang mga panlalaki oh. Masyadong PDA yung mga kasama ko. Nali-left out ako. Joke lang. Uy, huwag ka masaktan ha. Tukoy nito sa dalawa. Tumawa lang si Fianza ng peke. Baliw, mag-girlfriend ka na kasi para hindi ka na maging third wheel. Ang dami mong reklamo. Diyan ka na nga. Wait lang. Uy, wala ka na bang bibilhin? Oo, naiingayan ka lang sa akin. Ang ingay mo nga. Sunod ka pa ng sunod sa akin wala ka namang binibili. Nangiinis ka lang Sabi niya pa rito. Ganyan ka rin naman kay Vamer. Ginagawa ko lang ang ginagawa mo. Sagot din ni Brian. Napailing na lang si Fianza dahil may point naman ito. Ngayon niya lang naisip na yung mga pagsunod na ginagawa kay Vamer ay baka nakakainis din para dito. Yung walang tigil sa pagsasalita, pagbibigay motibo at pangungulit. Matanong nga kita, kapag ba may babaeng ginagawa sa'yo mga ganyang bagay, anong gagawin mo? Anong mararamdaman mo? Simple lang. Kung gusto ko yung babae o interesado ako sa kanya, papansinin ko. Hahayaan ko siya kahit pa nakakainis ang ginagawa niya kasi gusto ko naman siya. But if not, it's normal to show no reaction. Aasa lang siya kung ganun. Nasagot nga nito ang tanong na bumabagabag sa isipan niya. May punto nga naman at nanggagaling sa point of view ng lalaki na kaibigan pa ni Vamer. Tumangu-tango si Fianza kay Brian saka naisipang tuksuhin ito. Well, then, see you when I see you. Sana next time na magkita tayo, may girlfriend ka na. Nagtataka naman si Vamer kung bakit ilang araw nang hindi nagpaparamdam sa kanya si Fianza. Kung pinapalagpas man ito ang ilang oras na walang text na pangungulit, hindi talaga buong araw dahil minsan, sa gabi na ito nangungulit kapag tapos na sa pinagkakaabalahan. Ngunit iba ngayon dahil ilang araw na, umabot na yata ng mahigit 1 linggo na walang dalagang nagpapakita o nagte-text man lang. Huling pagkikita pa nila ay yung sa mall na nakita ni Fianza na kasama ni Vamer si Charmy na nakisabay lang din naman sa kanila ni Brian. They were friends back then kaya nakakabastos kung tatanggihan din ito. Hindi naman siguro yun ang dahilan kung bakit pakiramdam niya lumalayo ang loob nito sa kanya. Hey, did you find something? Isang malaking himala na biglang nawala na parang bula ang one and only admirer mo. Lumitaw na naman galing sa kung saan si Brian. Nagpapakabisi siya sa opisina habang ito ay pumalit na rin yata kay Fianza sa pangungulit. Ano bang hahanapin ko? Maybe she's starting to realize everything. Kahit natagalan siya bago ma-realize, at least nangyari din. Kung sa bagay, nakakapagod ka rin naman gustuhin. Kung ako si Fianza, ayoko sa'yo. Pero hindi mo ba naisip? Kahit iwasan ka niya ngayon, makikita mo pa rin siya coincidentally kahit saan. Ang liit kaya ng mundo. Kahit ako, hindi ko na siya nakikita. Nagkibit-balikat pa ang kaibigan niya, kaya kumunot ang noo ni Vamer. What are you trying to say? Umalis siya? Pwede. Baka nag-abroad. Ayaw niya na sigurong makita ka. Hindi nagtagal si Brian sa opisina niya at umalis na. Parang nagpunta lang ito para sadyain na sabihin yun sa kanya, dahilan para tuluyan ngang magulong isipan niya. Minsan nang mangyari yung mga pagsisisi na sana pinahalagahan mo ang isang bagay bago ito mawala. Pero para kay Vamer, baka hindi yun pagsisisi, kundi pag-aalala lang sa mga kadalasang ginagawa ni Fianza. Mga text kung kamusta ba siya o ayos lang ba, mga regalo kahit walang okasyon, at yung inaakalang coincidence na pagkikita pero planado pala kasi kakuntsaba si Brian. Ngayon, bumalik na sa tahimik ang buhay niya. Sorry, hindi kita napansin. Pasensya na. Nang mag-angat ng tingin ng babaeng nabunggo niya sa grocery store, ay saka napagtantong si Serena ito, ang nakatatandang kapatid ni Fianza. Hey, ikaw pala. How's your life? I bet you're doing good now. Hindi ka na kinukulit ng kapatid ko. May sarkastiko pa sa tono ng pananalita nito. I'm good. Kahit pa nung nagpaparamdam pa sa akin si Fianza. She's not a distraction. Ayoko lang na magkaroon siya ng false hope sa akin.
I'm sorry if you think it that way. Yumuko pa ng konti si Vamer. No need. Hindi mo rin naman kasalanan kung bakit patay na patay sa yung sister ko. Pero masaya akong tinanggap niyang offer ng pinsan namin sa UK. She's living there for good. Huwag kang mag-alala dahil baka hindi na rin siya babalik dito. Makakahinga ka na ng maluwag. Nang sa ganon, makalimutan niya rin kung paano siya nabaliw sa'yo. Kaya pala bigla siyang nawala. Kasi umalis na siya ng bansa. I should have talked to her to say thank you. Na-appreciate ko. I know. She knows that very well. Marunong ka mag-appreciate kaya nagustuhan ka ni Fianza. You're kind. Gusto niya lang na matuloy ang pag-alis kaya wala siyang sinabi sa'yo. Hindi rin naman yata kailangan. Ano ka ba niya? She has a nice personality. Gusto ko ang ganung side niya. Pero kahit ano pang ipakita niya sa akin, hindi ko maipakita pabalik sa kanya. Maybe I'm just too busy with my work o baka nasanay lang ako na palagi siyang ganun sa akin. That's why I let her do what she wants. Paliwanag niya rito. She has reached her limits, Vamer. Alam kong wala siyang pinagsisisihan doon. Focus on your life right now. Kalimutan mo na rin ang kapatid ko. Ayoko nang makita ulit na nalulungkot si Fianza ng dahil sa'yo. Yun ang huling mga sinabi ni Serena bago siya iniwan doon at napabalik lang sa ulirat ng tawagin sa counter para magbayad. Nang makauwi si Vamer matapos mag-grocery, tumatak sa isip niya ang mga katagang binitawan ng kapatid ng dalaga. Imbis na makahinga ng maluwag dahil hindi na masasaktan pa si Fianza sa kanya, mas naaalala lang ang efforts na natatanggap niya noon na para bang bawat bagay na binigay nito sa kanya ay nagpapamulto sa kanya. So, ikaw pala talagang dahilan kung bakit umalis siya ng Pilipinas. Napasapo na lang sa noo si Vamer sa sinabi ni Brian. She accepted an offer from her cousin. Yun ang dahilan na umalis siya. Sus, palusot lang yun. Pwedeng ganun nga, pero aalis ba siya kung ayaw niyang makalimutan ka? Eh patay na patay nga yun sa'yo. May hinala akong inisip niyang girlfriend mo si Charmy nung nagkasabay tayo sa mall kaya siya lumayo sa'yo. Tinuro siya nito matapos mas maalala. Kinausap niya dapat ako. Kahit tumuloy siya basta nagkausap kami bago siya umalis. Bakit niya naman gagawin yun? Mas pabor nga sa'yo, di ba? Dumistansya na siya gaya ng gusto mo. Hayaan mo na. Para namang may pakialam ka kay Fianza eh wala kang ang ginagamit sa mga bigay niya. Akin na lang, baka sakaling mabenta ko pa. Umurong ang dila ni Vamer. Bakit parang pakiramdam niya may mali? Gayunpaman, masaya na si Fianza sa opportunity na tinanggap niya sa UK. Walang tapon bagkus ay naging blessing pa sa umaangat niyang career bilang isang fashion designer. Totoo ngang walang mawawala sa pagsubok kasi kahit magkamali ka, may matututunan ka naman. Sa puntong yun, nag-workout sa kanya ang trabaho ron dahil na rin sa magandang environment. Parang panaginip lang lahat tapos nagkatotoo bigla. Insan, may client na nag-contact sa akin. Kaibigan lang din ang kaibigan ko sa Pinas. Gusto raw magpa-design ng gown sa'yo. Lumapit sa gawin niya si Stephen. Ang pinsan niyang may-ari ng designer company. May tinatapos pa akong 2 sketch para ngayong araw. Bukas may sisimulan ulit ako. Ang dami kong naka-line up na gagawin. Baka kapaghintay pa ba yan? Sagot ni Fianza habang patuloy sa ginagawa. Oo raw. 1 linggo mula ngayon ang pinakamatagal. Ikaw nang mag-schedule ng meet-up niyo pagkatapos para masimulan ang pagpapagawa niya. What's her name? Marami namang designer sa Pinas. Nasa UK tayo. Pupunta siya rito? We can just send her an email of my work. Umiling naman ito sa sinabi niya. I don't know. Baka gusto niyang out of the country. At saka, kasali ka sa top recommended designers ng company ko. Not because of me but because of your skills. Kilala ka siguro kasi siya mismong nagsabing ikaw ang gumawa ng gown niya. She's Charmy Kang. Agad na nahinto si Fianza sa pagdodrawing ng marinig ang pangalan ni Charmy. Hindi sila close at magkakilala. Nagkita lang sila sa personal nung huling nagpunta siya ng mall sa Pinas bago siya lumipad patungong UK. Anong klaseng gown ang gusto niya? Napaisip si Stephen, saka binuksan ng phone para magpakita ng references sa style ng gown. Here, mukhang wedding gown pero pwede rin pang formal event lang. It's up to you. Sige, ipatuloy mo lang yung ginagawa mo. I have to do something. Pagkaalis nito, saka siya tumigil sa pagdodrawing. Kung ikakasal na si Charmy, baka kay Vamer na.
Mas lalo yata silang nagkakamabutihan simula nang hindi siya magparamdam sa binata. Mas masaya nga siguro ito ngayon. At kaya siya pinili na mag-design ng gown para ipamukha sa kanyang sila dapat ang ikakasal. Natama lang ang pag-alis niya at siya lang ang sagabal sa plano nilang dalawa. Mabilis na lumipas ang araw at hindi inaakala ni Fianza na makikipagkita si Charmy sa kanya sa isang restaurant dun sa UK. Magbibigay daw ito ng feedback sa ginawa niyang gown para dito. Actually, I'm with someone. Okay lang ba sa'yo na isama ko siya rito? Hindi naman siya makikialam sa usapan nating dalawa. I was thinking na baka maboard siya sa kotse. Pakiusap ni Charmy sa kanya nang makaupo sa harap. Nakangiti naman siyang tumango. Sure. No worries. Hindi problema sa akin. Sagot na sana, hindi na lang sinabi ni Fianza dahil si Vamer pala ang tinutukoy na kasama nito at ayaw niyang makita ang binata pagkatapos ng mahigit isang buwan niyang pagkawala na walang pagpaparamdam. Vamer, this is Fianza. Siya ang sinasabi ko sa'yo magde-design ng gown ko. I think you know her already. Kilala rin siya ni Brian, di ba? Pinakilala pa talaga siya nito. Baka hindi na ikwento sa kanya ng binata ang koneksyong mayroon sila noon. Koneksyong siya lang din ang pumilit na magkaroon. Yes, I know her very well. Ibang tono ng pananalita ni Vamer nang sabihin yun at diretso pang nakatingin sa kanya. Ngunit isinawalang bahala niya na lang at baka nagsisimula na naman siyang mag-assume sa mga bagay. Miss Kang, I just want to ask if you're satisfied with my work. Huwag ka mag-alinlangang sabihin sa akin kung may ipapabago ka o may gusto ka pang isa-adjust. Baling ni Fianza kay Charmy na siyang kliyente niya. I'm very satisfied. How about you, Vamer? Gusto kong hingi ng opinion mo. In fact, ikaw naman ang kasama ko kapag isusuot ko ng gown. Your opinion matters. Lihim siyang napangiti ng mapait. Totoo nga siguro ang hinala niyang ikakasal na ang dalawa. A-attend lang naman tayo ng ball. Hindi na mahalaga kung gusto ko. Basta nagustuhan mo. Okay, fine. Thank you for designing my dream gown, Miss Fianza. I really appreciate your work. Magagaling naman talaga mga designer sa company ni Stephen. Sasabihin ko na lang ang kaibigan ko para mag-contact ng pwedeng gumawa sa gown ko. Still under your company. Nakangiti siyang tumango kay Charmy. It's my pleasure, Miss Kang. Thank you also for trusting. Kung gusto mo, ako na lang ang bahalang magsabi kay Stephen para mabilis ang pagpapagawa ng gown mo. Nanlalaki ang mata nito sa tuwa, saka mahigpit pang humawak sa braso ni Vamer. Agad siyang umiwas ng tingin para magpanggap na walang nakita. Really? Thank you. Si Stephen ang may-ari ng company niyo. Are you too close? He's close with everyone. Kaya walang issue sa kanya mga employees doon. I can help you with that. Bigla na lang tumawag ang dad ni Charmy at pinapatawag siya nito. Magpapahatid pa nga sana siya kay Vamer, pero may dumating na susundo rito. Halatang mataas ang social status sa panlabas pa lang. Aalis ka na rin. You ordered the coffee. Biglang sabi ni Vamer nang silang dalawa na lang ang naiwan sa table at nagliligpit na siya ng gamit. Yes, take out ko na lang. May hinahabol pa akong trabaho. I need to go back. Simpleng sagot ni Fianza nang hindi tumitingin dito. Isang buwan pa lang. You change a lot. I'm surprised. I want to prioritize my goals in life. Gusto ko, sarili ko naman. Kumbaga, yung mga gusto ko. I think it's a good change. You didn't say anything before leaving. At least man nang inaya kitang kumain sa labas kahit isang beses. Or anything in return. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya sa sinabi ni Vamer. Ayokong isipin na na-guilty ka o may utang na loob ka sa akin. Kung ano man ang ginagawa ko noon para sa'yo. Wala akong hinihiling na kapalit doon. You don't have to do something. Nagustuhan kita pero unti-unti na yung nawawala ngayon. I think it's better this way. Pinaglalaruan lang ni Vamer ang daliri sa isang basong tubig habang nakikinig sa mga sinasabi ng dalaga. Dapat nga ay nasa Pilipinas siya ngayon dahil marami pang trabahong naghihintay. Kaya niya namang tanggihan na samahan si Charmy ngunit personal na lumapit sa kanyang amo nito para mapapayag siya. Hindi na rin masama at nakita niya nang hindi inaasahan si Fianza. Yun nga lang, mukhang baliwala lang ditong makita siya. Where are you going? Ihahatid na kita. Umiling naman ito. I can go by myself.
Baka hanapin ka ni Charmy at magtaka siyang hindi ka pa sumusunod. You better go. Hindi lahat ng ginagawa ko kailangan niyang malaman. Sinamahan ko siya dito dahil utos ng dad niya. Still, pinagkatiwala sa yung anak niya. Are you explaining to me? Tinaasan siya ng kilay ni Fianza. Nag-offer lang ako ng sasakyan sa'yo dahil ngayon lang tayo ulit nagkita. Pero kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. That's not what I want. Mahinahong sagot ni Vamer dito. Thanks for the offer. Susunduin ako ni Stephen. Agad na kumunot ang noon niya sa narinig. Yung boss mo? Why? Are you guys that close? O sinusundo niya lahat ng empleyadong nakikipag-meet sa mga kliyente niya? Hindi ko alam na ganito ka pala kadaldal, Vamer. Malimit ka lang magsalita kapag kinakausap kita noon. Mukhang nagbago ka na rin. Anyways, Stephen and I were really close. Ako lang ang empleyadong sinusundo niya. Bye. Bago pa man ito makaalis, ay tumayo siya para humabol. Do you like someone right now? Is it him? Hindi lumingon pabalik sa kanya si Fianza, pero sumagot ito. Wala naman sigurong masama kung magkagusto ako sa gusto rin ako, di ba? Why should I waste my time and efforts for others? Bata pa naman ako. Pwede pang mag-try kahit kanino kung saan mag-work. Eh di doon. Dahil may mga naiwan pang trabaho sa Pinas si Vamer, lumipad siya pabalik doon dahil naiwan siya ng flight ni Charmy. Hindi niya kasi sinasagot ang mga tawag ng dalaga at nanatili pa ng isang gabi sa hotel bago nag-book ng panibagong flight. Sinubukan niya rin kasing i-reach out si Fianza online pero naka-private ang accounts nito. Matagal na rin nag-change ng number ang dalaga kaya hindi na makontak. Nasa UK lang pala nagtatrabaho. Nakita pala kayo ng ex-admirer mo. Tapos ano, nagkausap ba kayo? Anong sabi niya? Magkwento ka naman. Halos lahat na lang yata ng ganap sa buhay ni Vamer ay binabantayan ni Brian. Dinaig pa ang parents kung makahingi ng update. What do you want to know? Nothing happened. Nagkataon lang na siyang naging designer ni Charmy kaya nagkita kami. Nagkausap lang din saglit dahil may trabaho pa siyang tatapusin. Bakit ba atat na atat kang malaman? Umiling-iling pa ito. Tinanong mo ba si Fianza kung ikaw ang dahilan kung bakit siya umalis? Kasi, mapapaisip ko naman talaga. Palagi naman yung nag-a-update ng mga ganap niya sa buhay kahit wala kang pakialam. Nakakapanibago na umalis siyang walang pasabi sa'yo. Bumuntong hininga naman siya. She has priorities right now. Alam na niya kung anong pangarap niya sa buhay. She's a good designer. Kahit sabihin niya sa akin nung hindi naaalis siya. Ayos lang. Ang importante, sinunod niya mga bagay na gusto niya para sa sarili niya. At hindi na dahil sa akin. Wala siyang goals na mararating kung palaging ako lang ang nasa isip niya. Kung sa bagay, tama ka. Parang na-set aside niya rin kasi ang mga dapat gawin ng mga panahon na gusto niyang makuha ang atensyon mo. Na dapat, ginugol niya mga oras na yun para mag-success sa pagiging designer. She made the right choice. I mean, ano bang napala niya sa'yo? Napatingin si Vamer kay Brian sa sinabi nito. Medyo nakakainis pakinggan ang pagkakasabi nun pero may katotohanan naman. Kahit sabihing ayos lang sa kanya at tinatanggap lahat ng bigay ni Fianza, maliban doon ay wala itong napala kundi thank you lang. Sinubukan niya pang i-reject ito ng ilang beses sa mabuting paraan para tigilan siya at gumawa ng ibang bagay, maliban sa mangulit at mukhang ngayon lang gumana. I think she likes someone right now. Hindi na ako. Mabilis siyang nakalimot. Good for her. Kunot noo siyang tinignan ng kaibigan. Sarili mo lang ang pinapaniwala mo riyan. Ilang taon kang hinahabol nun. Sa tingin mo, mawawala agad ang feeling siya sa'yo sa loob lang ng isang buwan? May sumundo sa kanya sa restaurant. Yung lalaking may-ari ng kumpanyang pinapasukan niya. Ang sabi, siya lang ang empleyadong sinusundo nun. What do you think is the relationship? Tanong niya ngunit tinapik lang siya nito sa balikat. Ano naman sa'yo? Binabawi ko ng sinabi ko. Baka nga nagka-boyfriend na siya sa UK. Kung binibigyan naman siya ng atensyon na hindi mo maibigay kay Fianza, edi good for her nga. Focus ka na ulit sa work mo, boss. Hindi naman talaga kapani-paniwala para kay Vamer na magkaka-boyfriend agad ang dalaga sa loob lang ng isang buwan sa UK. Hindi naman sa mahirap siyang kalimutan o ano, pero nandoon pa rin yung curiosity na paano niya nagawang kumilala agad ng bago. Sir, nandito po ang list ng mga bansa na pwede nating pagtayuan ng branch sa product ng company natin.
Ipili ka rito ng pupuntahan. Nawala ang pagkalutang niya sa gitna ng trabaho matapos tawagin ng assistant. Binasa niya ang mga bansang naroon. Vietnam, Korea, Japan, Australia, Thailand at UK. Sa UK. Doon tayo pupunta. Process all the papers. Aalis tayo as soon as possible. Mabilis sa desisyon nito. Ito noon na lang dinifianza ang buong atensyon sa pagdedesign ng mga gowns dahil sa kasagsagan ng April at May ay dumadami ang mga suki nila sa kumpanya. Nakakapagod man ay nag-e-enjoy din siya sa kagustuhang maipamalas ang natatanging kakayahan. Nagkakaroon lang sila ng sapat na pahinga tuwing weekends at lalo na ngayong may 3 sunod-sunod na holidays. Ano bang ginagawa mo riyan, fianza? Humanap ka naman ng ibang mapagkakaabalahan. Kunwari, makipag-blind date ka kasi balita ko ang daming gwapo riyan. Kumilala ka naman ng ibang lahi. Ang ganda-ganda natin, huwag mong sayangin. Pagdadaldal ng ate Serena niya sa Skype, wala itong ibang bukang bibig kung hindi manghingi ng update sa love life niya. Wala nga. Wala nga ate. Ang kulit wala pa akong oras para dyan. I'm busy with my life right now. Umaangat pa lang ako sa career na to. Ang sabihin mo, hindi ka pa rin nakaka-move on dun sa nagugustuhan mo sa Pinas kasi nagkita kayo kamakailan lang. Singit naman ni Stephen, kaya gulat na gulat ngayon ang kapatid niya. What? Nagkita kayo? Saan? Paano niya nalamang nandyan ka wala naman akong sinabi sa kanya? Teka, may nabanggit ba ako? Pero, ang laki-laki ng UK. Impossible naman. Nanlaki ang mata ni fianza sa narinig. Nagkita kayo riyan? Kinausap ka ba niya? It doesn't matter. Inaway ko siya kasi feeling perfect na akala mo ka gusto-gusto talaga. Ano bang nakita mo ron ha? Sinasabi ko talaga sa'yo, huwag ka na ulit makikipag-usap sa lalaking yon. Oo na. Bye ate, I need to do something. Palusot niya na lang. Saka pinatay agad ang tawag dahil sisermonan na naman siya ng walang hanggan ni Serena. Hindi kasi siya boto kay Vamer lalo na't alam nitong umaasa lang siya sa wala. Boto naman ako sa itsura ng lalaking yun. Marunong kang pumili. Pero sa ugali, siguro hindi. Nakita ko naman ang reaksyon ng ate mo. Baka same rin kami. Pinanliitan niya ng mata si Stephen, saka hinagisan ng unan. Next time, huwag kang magbubulgar ng kung ano-ano kay ate. I wasn't planning on telling her. Fine. Magbihis ka na. Aalis tayo. Palagi ka na lang nagkukulong dito sa bahay. I'll treat you into something nice. Agad gumuhit ang ngiti sa labi ni fianza. Hindi man siya pinagpala sa love life, pinagpala naman sa pamilya. Anong gagawin ko rito? Saan ka ba kasi pupunta? Kapag ako iniwanan mo, lagot ka talaga sa akin. Insan, chill. May nakita na akong kakilala. Lalapitan ko muna. Saglit lang. Dito ka muna at huwag kang aalis. Ang daming tao ngayong holiday. Baka maligaw ka. Iniwan pa siya ng magaling na pinsan kung saan basta may maraming fountain. Ang ginagawa ng mga taong dumadaan ay naghahagis ng coins. Tapos, magwi-wish na para bang wishing well lang. Kumuha naman siya ng coins sa bulsa para subukan ang ginagawa nila. What did you wish for? Agad na paigtad si fianza sabay mulat ng mata nang marinig ang pamilyar na boses. Halos matulala siya sa biglaang pagsulpot ni Vamer sa lugar na yon. Paano nandito ka? What are you doing here? Hindi mo ba hiniling dyan na sana makita mo ako? Pagak naman siyang natawa. Ganyan din ba kataas ang confidence mo ng high school pa? Wow ha, I'm focused on my career right now. Hindi na ako humihiling sa mga ganyang bagay. Tumangu-tangu pa ito. Who would have thought that we'll see each other again in this kind of place? Sa lahat ng lugar na pwede akong mapadpad, dito pa kung nasaan ka. Ang pagkakaintindi niya sa tono ng pananalita ni Vamer ay parang hindi siya gustong makita nito. Kaya ang ginawa ni fianza, humakbang na lang palayo roon. Where are you going? Ang sinasabi ko lang, baka redirection na dito ako napadpad. Bakit umalis ka kaagad? Humugot siya ng malalim na hininga bago nagsalita. First of all, umalis ako ng Pilipinas para rin hindi mo na ako makita at wala nang mangulit sa'yo. Pangalawa, hinahayaan na kita kaya pwede bang hayaan mo na rin ako? Just act nothing if ever we'll see each other again. At panghuli, don't talk to me. Hindi na ako kagaya ng dati na always available pagdating sa'yo.
Naiintindihan mo? Aayain lang sana kitang kumain. Hindi ka pumayag nung una dahil nagmamadali ka sa trabaho. I just want closure. Ayokong isipin na masama ang loob mo sa akin. Mahinahong sagot ng binata. And why is that, huh? Alam mo nakakapagtaka kasi. Hindi ka naman ganyan noon. You always ignore what I'm doing. Tapos ngayon naman na dumidistansya na ako, saka ka palalapit. Pinaglalaroan mo ba ako? It's not like that. I'm sorry if I made you feel that way. Wala akong balak na paglaruan ka. I just want to treat you kahit isang beses lang. Umiling si Fianza. Sorry din kung tatanggi ako. I have someone with me. Sa puntong yon, ay nakabalik na si Stephen at agad na lumapit sa pwesto niya. Nagtataka ito kung anong nangyayari at nakabusangot siya. Naiwan lang kita saglit para ka ng problemado. Ayos ka lang ba? Boss mo yan, di ba? Nagdi-date kayo? Singit ni Vamer, kaya nakaisip siya ng paraan para makawala rito. Yes. Kung gusto mong kumain, mag-ayakan lang ng iba o kung sino-sino riyan. I'm not available. Sagot ni Fianza, saka hinawakan ng kamay ni Stephen at holding hands silang naglakad palayo. Ex-crush mo? Nadamay na naman ako sa pinagagagawa mo. Malayo na tayo, bitiw na. Baka isipin ng mga nakakita magkarelasyon tayo. How am I supposed to find a girlfriend? Hayaan mo na. Coincidence lang naman yun. For sure, hindi na kami magkikita ulit. Sa laki ng UK, imposible. Maliban na lang kung may nilagay siyang tracker sa akin. As much as possible, iiwasan ko siya. Desidido na akong kalimutan ng feelings ko sa kanya. Wala nang atrasan to. Nagulat nga si Vamer sa naging sagot sa kanya ng dalaga. Hindi niya inaasahan na sa pag-aayalang ng simpleng kainan ay tatanggi ito at aamining may kasama ng iba. Ang masaklap pa ay boss ng pinagtatrabahuan nitong kumpanya. Pwede naman sigurong humingi ng pabor sa kanya noon si Fianza na ipasok siya sa kumpanyang pag-aari niya. Kaya lang, baka gusto rin ito ng boyfriend na CEO. Bagay na hindi niya maibigay dito. I didn't know na may business ka rito sa UK. Kung hindi sinabi ng assistant mo sa akin, wala akong alam. Biglang nakipagkita sa kanya si Charmy na sumunod din doon matapos malaman ang pag-alis niya. What do you need? I'm busy with my branch here. Madalang na lang ako makakapag-check ng messages. About sa Grand Ball, ikaw ang partner ko. Kailan ka ba uuwi? I don't think I can attend. Sasamahan ka na lang ng assistant ko. Marami pa akong kailangan tapusin dito. Sagot ni Vamer, ngunit ang nasa isip ay kung paano at kailan ulit sila magkikita ni Fianza. What? Alam na ni Dad na kasama kita. Bakit mo binabawi yung sinabi mo? Hindi ba ako ganun ka-importante gaya ng business mo? Why can't you make time? Napakunot ng noo si Charmy, kaya bumalik dito saglit ang atensyon niya. I did not promise, Charmy. Ang sabi ko lang, titignan ko kung kaya ba ng oras ko at schedule. Isa pa, magkaiba kayo ng trabaho ko. Hindi to pwedeng ipagpaliban. Masasamahan pa naman kita sa susunod. I can talk to your dad. Dad wants you to be there. Dad mo? O ikaw? Balik niyang tanong dito. Ano naman kung ako? Does it make any difference? You like me, Vamer. Kaya nga nakipag-cooperate si Dad sa'yo sa business kasi boto rin siya sa'yo. And how about you? Do you like me? Nagustuhan kita pero college pa tayo nun. We already made it clear. We can only be friends. I am doing this out of friendship. At dahil na rin sa koneksyong mayroon kami ng dad mo. Nung gabi ng birthday ni Vamer kung saan dumating at muling nagpakita si Charmy sa kanya, akala niya masaya siya na ganun pa rin ang nararamdaman para dito, na walang nagbago at lumipas na ang 2 taon. Pero hindi, dahil kahit anong pilit niyang maramdaman ulit yun at bumalik, wala na talaga. Mas nararamdaman niya pa nga kay Fianza na paulit-ulit niyang pinapakitaan na walang pag-asa. Ayoko munang manduliin ng mga bagay-bagay, Vamer. You know that. You're also focused on your career. Ayaw mo ng distraction. Marami kang goals na dapat ma-achieve. Gusto mong mag-isa sa paggawa nun. I know that. Ganon din ang sinabi mo nung umalis ka para mag-abroad. I understand. Hindi naman ako nagtatanim ng sama ng loob dahil doon. I completely understand. Nawala lang talagang feelings ko sa'yo lang tumagal kasi hindi ka naging malinaw kung ano ba talaga ang tingin mo sa akin.
Putol niya sa sinasabi nito. I only like you as a friend. But at the same time, gusto ko. Sa tabi lang kita. Kapag nagtagal naman, marirealize ko rin kung anong tunay kong nararamdaman sa'yo. Napabuntong hininga si Vamer. Don't force yourself, Charmy. I'm not thinking about that as of now. May ibang babae ka na bang nagugustuhan? Wala naman siguro, di ba? Ang sabi sa akin ni Brian, ako pa rin daw. Unang tanong pa lang nito. Agad nang pumasok sa isip niya si Fianza. Palagi na lang. Hindi rin ni Vamer maintindihan kung bakit sa lahat ng bagay na nakikita niya, parang konektado ang dalaga sa mga ito. Si Charmy man ang kaharap at kausap niya, iba naman ang laman ng isip niya. Sino ba namang mag-e-effort hanapin kung nasaan ang kumpanyang pagmamay-ari ni Stephen Harrison para lang makapunta at makita si Fianza? Si Vamer lang. Ikaw na naman? What now? Nasa third floor ang office ko tapos bababa lang ng lobby para mamit ang client ko kuno. Ikaw lang pala yun? Parang dismayado ang tono ng pananalita nito nang makita siya. Is that how you accommodate your client, Miss Fianza? Hindi lang ako nakapag-set ng appointment pero magpapagawa ako ng design sa'yo. Sagot ni Vamer, kahit palusot lang yun. No need to see me. Magbibigay na lang ako ng email sa'yo. Pakisend na lang ng details. I'm busy. I'm also busy. But I can make time. Pwede ba kitang maaya sa coffee shop malapit dito sa kumpanya nyo? You'll expect to see me until you get off work. Kapag hindi ka pa rin pumayag. Hinahamon mo ba ako? Tinaasan pa siya ng kilay ni Fianza, ngunit nagkibit balikat lang siya at inilabas ang phone. Senyales na magpapakabisi na lang muna. Ilang minuto pa ang lumipas bago ito lumabas, kaya agad siyang sumunod dito. Order ka muna. Ako magbabayad. Saka na tayo mag-usap kapag naka-order na. Inilabas ni Vamer ang wallet niya para tignan kung may cash bang dala. Ginamit mo yan? Akala ko tinapon mo na. Why would I? It's nice. Sira na yung gamit ko. Sayang din sa pera kung bibili pa ng bago. I personally want to thank you for this. Tukoy niya sa bigay nitong regalo ng birthday party. Pinaabot lang sa iba kasi nagmamadali raw na umalis. No worries. Wala lang din sa akin kung gagamitin mo o hindi. Ngayon ko pala nakita na may ginamit ka sa mga bigay ko. May parte kay Fianza na gumaan ng loob dahil ginamit ni Vamer ang customized leather wallet na birthday gift dito. Siguro kasi akala niya lahat ng binibigay niya sa binata ay pinamimigay din sa iba o kung saan-saan lang nilalagay pagkatapos tanggapin. Marami naman itong pera para bumili kung gugustuhin. Sino ba namang mag-e-expect na darating ang araw na gagamitin ni Vamer ang wallet na yon? Alam kong pumayag ka lang na sumama sa akin dahil sa trabaho. So, here it is. Magpapagawa ako ng tuxedo. Just in case I'll get married in the future. May maisusuot na ako. Magaling kang designer at magkakilala na rin naman tayo kaya ikaw ang napili kong gumawa. Nahinto si Fianza sa pag-inom ng kape nang marinig ang salitang kasal. Yung gown ni Charmy, para lang ito sa ball dahil binanggit yun ni Vamer. Hindi pala sila ikakasal. Is that all? May schedule pa ako 10 minutes from now. I need to go back. Why do I feel like something's going on? Galit ka ba sa akin kasi palagi akong sumusulpot kahit ayaw mo? I was just trying to make connections with you. I'm trying my best to be nice. Kasalanan kong binaliwala kita noon. Hindi niya masabi kung desidido ba talaga ito, pero hindi na rin yun gaanong mahalaga ngayon. Kung ginagawa mo lang to kasi nagigilty ka sa pang-reject sa akin, it's fine. Hindi mo naman kailangan bumawi. Wala ring dahilan para pilitin mong sarili mong makipag-close sa akin. I don't want that. Ginusto kong gawin to. I don't mind the consequences. Ngayon ko lang na-realize na sakalang pala kita hahanapin kung wala ka ng paramdam sa akin. Sabi ni Vamer, pagak na natawa si Fianza sabay tayo. You're too late. Kung hindi pa ako umalis, patuloy mo kung hahayaan na maging tanga kakahabol sa'yo. I mean, ayos na naman sa akin yun kasi gusto nga kita. Pero yung ako naman ang habulin mo kasi nagsisisi kang ginawa yun, just stop. You never liked me. Period. At ayokong ipagpatuloy mo to dahil lang sa awa o pagsisisi. Nirestrict niya sa lahat ng social media accounts ang binata at pansamantala ring nakablock ang number nito sa phone niya. Naiinis si Fianza, gayong ayaw niya ng tira-tirang atensyon.
Mas mabuti na yung wala kaysa sa bigyan siya ng pansin dahil lang sa wala rito si Charmy. Halata namang nagkakamabutihan na sila. Sino bang papayag na maging rebound lang? Hanap ka ng client ba sa labas? Kumpanya na pala tong bahay ko ngayon. Bakit hindi mo kasi i-meet sa office mo? Biglang sabi ni Stephen, saka sinenyasan siyang buksan ng pinto. Huh? Wala naman ako natanggap na email. I don't have any appointments today. Pagbukas niya ng pinto, nasira lang ang reaksyon niya sa nakita at akmang pagsasarahan ng pinto nang biglang hinarang ni Vamer ang kamay, kaya naipit ito at napadaing sa sakit. Insan, mukhang below the belt na yan. Papasukin mo nga. Ex-crush man o client, i-entertain mo pa rin. Insan, akala ko ba boyfriend mo ang boss mo? Gusto niya lang ipakita sa'yo naka-move on na siya at hindi ka na niya gusto. Natatakot kasi siya na kapag lumapit ka palalo sa kanya, bumalik ang pagkagusto niya sa'yo. Ang hirap mo raw kasing kalimutan. Hindi naman mutual ang feelings niyo. Sinamaan ang tingin ni Fianza si Stephen sa paglalaglag sa kanya on the spot. May balak pa nga sana siyang gamitin ng ilang beses ang pangalan ng pinsan para makatakas dito. Makyat ka nga. Pakilamero ka. Mabilis na sumunod ang pinsan niya sa takot na baka magalit siya. Sa puntong yon, sila na lang dalawa ni Vamer ang naiwan sa sala. Malapit na akong bumalik sa Pilipinas. I'm just here to settle my work. Pero bago ako bumalik, gusto kong linawin ang lahat sa'yo. You can ask me things. Sasagutin ko lahat. Hindi ako magsisinungaling. What for? Sinabi ko na sa'yo, ayos lang. You're just wasting your time. I'm not. Baka may mga bagay na gumugulo sa isip mo na kailangan ng sagot. Hindi yan mawawala kung hindi mo malalaman ang sagot. Putol nito sa sinasabi niya. You're supposed to be with Charmy. Bakit akong kinukulit mo at hindi siya? You like her since then. Taas noo itong hinarap ni Fianza. Gusto ko siya noon pero college pa yon. I thought it was still the same kahit ng mga panahon na nag-abroad na siya. I was distant to every girl kahit sa'yo. Kasi akala ko gusto ko pa siya pero hindi na pala. Napatunayan ko na lang na wala na akong nararamdaman para sa kanya nung bumalik siya sa mismong birthday ko. Magkaiba kaming dalawa. Maybe that's the reason we're not compatible. Kaya ka ba lumalapit sa akin? Kasi hindi ka niya gusto? Pwede naman, di ba? Na baka magustuhan mo lang ako kasi hindi ka gusto ng taong gusto mo? I don't want to feel like a temporary replacement, Vamer. Ayoko maging option mo lang porket hindi gumana ang una mo. Mabilis itong umiling saka lumapit, pero siya naman ang humakbang papalayo. That's not what I mean. It was you all along. Nalilito rin ako nun kaya hindi kita masyadong nabibigyan ng pansin. Dinidinay ko sa sarili kong gusto kita kasi baka mabigla lang ako mapagkamalan kong pagkagustong appreciation ko sa'yo. But I realize it's not. Nung huminto ka sa pagpaparamdam sa akin, akala ko mawawala rin ang nararamdaman kong to kagaya nung kay Charmy. Kung alam mo lang na hindi ako mapakali nung nakita ulit kita rito sa UK. I was happy to see you, but at the same time scared na hindi ka ulit magpakita sa akin kasi nahanap kita. Mahabang salaysay ni Vamer. Tinagurian siyang cold, madistansya at walang kabuhay-buhay kung magsalita. Sino bang mag-aakala na darating ang araw na mag-e-explain siya ng todo sa isang babae na yung paulit-ulit niyang sinasabing pagkakaibigan lang ang tanging maibibigay niya kay Fianza? Iba na pala. At ang tanging paraan lang para malinaw niya sa sarili ang tunay na nararamdaman ay ang paglayo ng loob nito sa kanya. Tanggap ni Vamer na naguguluhan at nahihirapang magtiwala sa kanya si Fianza. Pero kahit ganun, nagpapadeliver siya ng bulaklak araw-araw sa opisina nito dahil siguradong hindi yun tatanggapin kung personal siyang magpapakita. Hindi siya huminto hanggang sa bumalik siya pansamantala ng Pilipinas para tapusin ang mga naiwang trabaho, buhat ng paglipad niya sa UK. Akala ko umalis ka lang para sa trabaho. Nanliligaw ka na pala. Alam ba yun ni Charmy? Nanggugulo na naman sa opisina niya si Brian para humingi ng pagkain na pasalubong. I don't think she's ready. Bibigyan ko pa siya ng oras para makapag-isip. As for Charmy, we're just friends. Sasabihin ko lang din siya kung sakaling pumahig na si Fianza na ligawan ko siya. Sagot ni Vamer habang nagpipirma ng mga dokumento.
Advice ko lang sa'yo na linawin agad ang mga bagay para hindi na maging komplikado. Baka mamaya, dalawang babae na naman ang umaasa sa'yo. Huwag mong ubusin yung mga pinamili ko. May pagbibigyan ako niyan at ikaw na ang uutusan ko. Total, nandito ka na rin naman. I'll just send you the address. Kumunot naman ang noo nito. Kanino? Kay Charmy. Nagbago ba siya ng address? Umiling siya. To Serena, Fianza's older sister. Bakit? Huwag mong sabihin na pupormahan mo rin yun. Are you stupid? Galit ang ate niya sa akin dahil daw sa ilang beses kong pang-reject sa kapatid niya. It's time to win her trust. Mas mabilis kong makukuha ang loob ni Fianza kung boto rin sa akin ang kapatid niya. Aminado si Vamer na mahihirapan siyang gumawa ng hakbang sa dalaga kung hindi rin sang-ayon sa kanya ang kapatid nito. Sa pagkakaalam niya ay kaya rin pumayag si Fianza na pumunta ng UK dahil siya ang naghatid ng offer galing sa pinsan nilang si Stephen. Hindi mabibili ng mga binigay mong tiwala ko, Vamer. Mas strikta ako pagdating sa love life ng kapatid ko kaysa kay mama. Sinisiguro kong hindi siya masasaktan sa lalaking makakasama niya. Matigas na sabi ni Serena nang magkita sila. I know that. Hindi ko naman inaasahan na papayag ka agad. I just want to inform you that whatever happens, hindi ako titigil. Kagaya ng ginawa ni Fianza noon. She sacrificed a lot for me and I can do more than what she did. Desidido niya namang sagot. Ikaw bahala. That's your challenge. Kilala ko siya. Kapag umayaw yun sa isang bagay, mahihirapan kang kumbinsihin siyang bumalik dito. Mas mahirap kunin ang loob niya sa inaasahan mo. If you just realize it earlier, hindi ka mahihirapan ng ganito. Wala akong pakialam kung pahirapan niya ako. Handa ako sa lahat. As long as she will give me a chance. That's fine. Hindi na problema para kay Vamer ang deadmahin kahit ilang beses pa. Tanggihan man ng paulit-ulit, basta pinakita niya rito na desidido siya at buong puso ang ginagawa. What if sabihin ko sa iyong pinayuhan ko si Fianza na makipag-blind date sa iba't ibang lalaki na nasa UK? Hindi naman porkit nandyan ka, hindi na rin siya pwedeng kumilala ng iba. Dagdag pa ni Serena, saka pinagkrus ang braso sa dibdib. Lihim na napakuyom ng kamao si Vamer dahil parang bumabalik sa kanyang selos na nararamdaman ng dalaga noong kasakasama niya si Charmy. Baka ganoon din ang pakiramdam nito nang makita silang magkalapit sa isa't isa. Then I will also arrange a blind date for the next day. Aalis ako papuntang UK bukas. Para lang dyan, pabiyahe ka ulit papunta ron? Parang pamasahe lang ng jeep ang plane ticket pa UK ah. I told you, I'll do anything. Pwede kitang isama kung gusto mo. Hindi na bali kung boto ka sa akin o hindi. Dadalhin kita at baka sabik ka na rin makita si Fianza. Lihim siyang napangiti nang makuha ang oo ni Serena. Mukhang hindi na ganun kahirap ang pagkuha niya sa loob nito. Chance na rin yun dahil madalang na mag-reply ang dalaga sa mga text at chats ni Vamer. Busy nga ito sa trabaho at pasalamat na lang siya na nagre-reply pa ito. Paano mo nagawang isama si ate rito? Ang mahal ng pamasahe. Pang-3 design ko ng perang yun. Mas nag-alala ka pa sa perang ginastos ko kaysa sa pagpunta ko rito. Can I take you somewhere else? Stress na ako sa work. Kailangan ko rin ng pahinga. Ano namang kinalaman ko sa pagpapahinga mo? Stress ka na sa lagay na yan? May oras ka pa nga mag-text sa akin ng sobrang dami. Nagagawa mo pa akong tawagan. Hindi makapaniwalang sabi ni Fianza, dahilan para matawa si Vamer. Of course, hearing your voice makes me feel at ease. Tapos ang bilis mo pang ibaba ang tawag nung huli kasi may tumawag sa yung lalaki. Sino yun? Ka-blind date mo? Blind date? San galing yan? That was my client. Ang sabi nila, kung sino yung nag-iisip ng masama, siya yung may ginagawa. Hinaasan siya ng kilay nito, kaya bigla siyang hindi makapagsalita. I thought, ang sabi ng ate Serena mo, pinapa-blind date ka niya nitong mga nakaraang araw. Kaya nga atat na atat akong bumalik dito para ako naman ang kitain mo. Napatikom ng bibig si Fianza sa narinig. Kung ganun ay palusot lang pala ito ng kapatid. Baka sinusubukan siya sa ibang paraan. She's making it up kasi ayaw niya sa'yo. Pero ngayon, magkasama kayong lumipad papunta rito. Ang galing ah. You really know how to get someone with your techniques. Napangisi naman siya ron. Minsan ay napapatulala na lang si Fianza sa tuwing nagbibigay ng bulaklak sa kanya si Vamer
bilang tanda na araw-araw siya nitong nililigawan. Na kahit anong panggagaslight niya sa sarili, totoo talaga ang lahat at hindi guni-guni lang. Parang pangarap niya lang noon na mapansin at tanggapin ng crush niya ang lahat ng binibigay dito. Tapos ngayon, eto na ang kusang nagbibigay sa kanya ng kung ano-ano. Kasama na ron ng love letter na halos mapuno ang isang box niya sa kwarto sa dami ng natatanggap. Kailan mo ba sasagutin ang manliligaw mo? Halata namang gustong-gusto mo pa si Vamer. Nagpapakipot ka lang eh. Napangiwi si Stephen habang pinagmamasdan siyang nakangiti sa harap ng phone. Nag-text kasi sa kanya ang binata na may date na naman sila mamayang gabi. Ilang taon ko rin siyang hinabol, no? I know that he's genuine. Umahanap lang ako ng timing. Hindi ko naman papatagalin. Naalala mo nung pinili ka niya sa harap mismo ni Charmy? Doon pa lang ang haba na ng buhok mo, insan. Saan ka pa? Napatawa na lang si Fianza nang maalala ang pangyayaring yun. Nagde-date rin sila noong biglang sumulpot si Charmy. Lumipad pa talaga papuntang UK para lang makausap si Vamer. Wala namang feelings para rito ang binata at pinutunayan ito sa harapan nila. Kaya ngayon, sinadya niyang magbihis ng maganda at maglagay ng light makeup para sa date nila. Balak na niyang sagutin ang manliligaw niyang sa totoo lang ay gusto niya na talagang maging boyfriend. Pinipigilan lang ang sarili para hindi magmukhang easy to get. Hey, you look so good tonight. Have a seat. May ibibigay ako sa'yo. Nakangiting bungad ni Vamer sa kanya. Umikot ito sa likod ni Fianza para isuot ang isang kwintas. Totoong diamond pa, kaya talagang mahal. I'm not really into material things. Thank you pero sa susunod, huwag ka nang gumastos ng mahal para lang dito. Mas pipiliin ko pang pagkain kaysa sa ibang bagay. Okay, I get that. Ano naman yung dala mo? Is that a cake? Turo nito sa dala niya, kaya mabilis siyang tumango. Oo, it's for you. Gusto mo ng strawberry flavor kaya naghanap ako. Tignan mo, dali! Kinakabahan pa siya sa mangyayari dahil customized yung cake at may nakasulat pang, It's 11 sa card. What is this? Another memorable day for us? 11? Natatandaan mo ba lahat ng araw na nag-date tayo? Tanong ni Vamer. Hindi lahat, but you will surely remember this one. Hilahin mo yung card, dahan-dahan lang. Ginawa naman ng binata ang utos ni Fianza at nag-take pa siya ng video para ipakita sa ate Sirena niya ang reaksyon nito. Nang mahilang isang maliit na papel, binuksan ito ni Vamer at binasa ang nakasulat sa loob. Remember, today is the date of our monthsary. Sinasagot na kita. Siguro naman, consistent pa rin yung pinapakita mo sa akin since day one. Malaki ang ngiti nitong tumayo sa upuan para yakapin siya na agad niya namang sinalubong. I love you. Totoong totoo. Thank you for giving me a chance, Fianza. You already know my answer. I love you too, Vamer. Since then. Madalas nangyayari ang habulan kapag late mo nang na-realize ang feelings mo para sa isang tao kung kailan wala na siyang pakialam sa'yo. Nasa tao na yan kung bibigyan ka niya ng chance o hindi. Kapag hindi, magsikap ka pa rin at kung wala na talaga, huwag nang pilitin pa. Kapag oo naman, magpakatotoo ka lang. Hindi yung hinabol mo kasi nag-guilty ka o naawa sa kanya. Hindi yan pagmamahal. And when you love, there's always patience and determination within. Wakas.